Yan, recording na. So welcome po sa bawat isa. So ngayon, ang titingnan natin ay yung 15-minute chart trading strategy. Uli, bibisitahin. Pero uunahin natin yung trailing stop na expert advisor. Yan. So yung trailing stop natin ay, ang tawag natin sa kanya ay robot assisted take profit. Yan. So ano ibig sabihin ng robot assisted take profit? Ang ginagawa lang niya is mag-iintay na mag-open ka ng trade dun sa symbol or pair na napili mo. Once na nakita niya na meron kang open order, ilalagay agad niya yung defined SL, yung stop loss. Ilalagay niya yon. Pagkatapos, iintayin niya na ma-reach ang dinefine mo na initial target profit. Pag na-reach na yon nung pasada, yung pagtaas o pagbaba ng ah, price ng pair na yon, sa kanya i-adjust yung SL depende sa distance na dinefine mo. Ayun. At gagawin niya yun lagi. Kada may angat siya na gagawin, i-adjust niya, hahabulin niya yung pag-angat na yon. Or kung nakabay ka, kung nakababa, sell ka, bawat baba niya, i-adjust niya yung SL, papalapit dun sa pinakababa niya. Ayun. At hahayaan na lang niya na tamaan yung SL na yon kung mag-pullback ang price. Ayun. So kung walang masyadong malaking pullback ang price, dahil may robot assisted take profit ka, as long as tumataas, as long as bumababa at hindi natatamaan yung adjusted SL, makaka-capture mo yung mas mataas na profit. Ayun. So yun lang yung ginagawa ng robot. Wala siyang masyadong intelligence o AI or learning na ginagawa. Ibig sabihin, kahit yan ay pabago-bago ka ng trade, pabago-bago ka ng pag-open, hindi niya iniintindi yung strategy mo na yon. At saka kung bakit na-cut, yon, hindi niya iniintindi yon. Basta sa kanya, pag may inopen ka, maglalagay siya ng SL. Pagka na-meet na yung initial target profit, i-adjust niya yung SL. At kada adjust dun sa initial target, tumaas man kung buy or bumaba kung sell, i-adjust ng i-adjust at hahayaan na lang niya na pag nag-pullback ang price, makat yung trade mo, SL ka, pag nakita mo sa history, SL ka pero profit yon. Na stop loss ka pero profit yon kasi yun yung ginagawa ng robot. So kung gagamitin mo ay 15-minute chart trading strategy, ang isa sa mga tinitingnan natin ay yung trend shift. Now, every time mabibreak ang trend shift ay opportunity yon to analyze the market and set up entries. So, ang sabi natin, once na na-break ang trend shift, in this case, nagkaroon ng uh, break dun sa downward. Kasi to downtrend, di ba? Downtrend. Nung na-break siya, ibig sabihin, uptrend na. No? Kaya nga pagka hinover mo dyan yung mouse, no? Pag inilagay mo yung mouse sa tapat niyan, ang sinasabi niyan ay possible uptrend at this value. Yan, sinasabi niya yung value na yun eh. Once na na-break yon, ito yung na-break na candle, no? Na-break siya, guguhit yan ng uptrend na line and color blue. Yon. Once na gumuhit yan, signal mo na yon na mag-entry ng buy entry. Okay? Signal meaning i-analyze mo ma. Okay? So anong analysis mo? Ang analysis mo, tingin sa kaliwa, hanapin yung mga support and resistance. So yung support and resistance natin, meron tayong indicator dyan, yung Hero SNR. At yung Hero SNR ay multi-time frame
indicator. Ibig sabihin, kahit nasa 15-minute chart ka, pwede mo siyang tingnan ang H1 chart na nasaan ang kanyang support and resistance sa H1 pero nasa 15-minute time frame ka. Pero ang generic niyan, ang basic is kung anong time frame, yun ang time frame din ng SNR. So, sa 15-minute chart trading strategy, once na magkaroon ka ng signal, say buy, tingin sa kaliwa, then look for buy entry zones, which is yung mga in-identify na turning points or SNR. So, dito, sa sample na to, ito yung turning point, ito yung isa or support and resistance. Mas maganda na sila ay above kung magbabay ka. Above your current price. So, ang current price ay nandito sa baba. No? Nandito sa baba. So, dahil nasa taas siya, magandang situation, magandang condition for entry. So, ang entry zones mo ay dalawa. Either here or here. Yun. So, mamimili ka. Siyempre, piliin mo yung pinakamalapit. Pwede rin ito para, kumbaga, mas sigurado kasi, kumbaga, ito ay resistance zone. Talagang resistance zone. Yan. So, kung ito ang pinili mo, wala namang problema. Pero, pwede ka rin maglagay dito ng buy stop. Maglalagay ka rin dito ng another buy stop. Dalawang orders ang i-open mo. Okay. So, yun ang step 1 and step 2 ng 15-minute chart trading strategy. Ang step 1 ay pag may nakitang break, in this case, trend shift, pwede mong gamitin din ang middle line. No? Pag yan ay na-break, yung middle line tapos nagkulay puti, yun ang iyong buy entry signal. Then, next step, tingin sa kaliwa, hanapin din uli ang mga entry zones. Once na ma-identify mo na entry zones, yung next is maglalagay ka nga ng buy entry or buy orders. In this case, pending order na buy stop kasi nasa baba yung price. Nung tinamaan siya, yan, at naka-activate ang iyong trailing stop EA o yung robot natin sa pinili mo ay bantayan niya ang Bitcoin trades. Ayun, ma-activate na siya. Meaning, kung ano yung in-specify mo doon na stop loss, ilalagay na niya. So dito, hindi lang naka-indicate. Pwedeng nandito, pwedeng nandito, depende sa distance na in-specify mo doon sa tawag dito, doon sa expert advisor, sa robot. Ngayon, kung nakita mo na doon sa na-define mo ay nandito siya, pwede mo pang i-adjust. Paano mo i-adjust? Dahil meron ka ng order, open order, i-modify mo yung open order mo, tapos papalitan mo ng value. Gamitin mo dito. Bakit dito? Kasi ito yung kumbaga market structure or candle structure. Yan yung pinakababa. Ayan. So yun ang isa, i-modify mo. Or dahil yan ay active order na, makikita mo dyan na may line dito, yung order line na perforated red line. Pwede mong i-click and drag yan pababa. Tapos automatic, magpapalit na siya ng value. Yung robot, i-respect lang yon. Hindi na niya papalitan yon. Hindi niya i-insist yung nakadefine sa kanya na, oy, dapat 600 points lang yan. Hindi. So, pababayaan ka niya kung ano gusto mong gawin dun sa SL. Yan. Okay. So, after some time, ilalagay na niya or i-monitor na niya yung initial target profit. Yun. Ibig sabihin, aantayin niya kung ma-reach yun ng candle, ng price. Kasi once na ma-reach yun, sa kanya ilalagay yung trailing stop. So, tingnan natin kung anong nangyari. Yun. So, sa case ng trade na to, nung mag-entry ka, bumaba pa siya, no? Bumaba pa siya. Yun. So, hindi lang dito nakaspecify kasi yung SL natin, but most likely, nandito siya or lower. Yun. Kahit bumaba siya, hindi pa na-reach yung SL. Tumaas uli at na-reach yung initial target profit level na dinefine mo dun sa robot.
So, nung mahit niya yan, maglalagay siya ng trailing stop. Ayan. So, anong kagandahan nito? Once na inilagay niya na yung trailing stop, kahit bumalik na yan, di ba, after 3, 4 candles, bumalik siya, yun na yung pinaka-TP mo. Hindi na dito. So, kumita ka ng kung ilang value yung distance na in-specify mo. So, kung ito ay 100 pips, tapos ah, ang iyong trailing stop, sabihin mo na 50 pips. So, kumita ka ng 50 pips, no? Galing dito. Ito yung 50 pips. Kasi 100, yung 100 pip na kasi na yan, measured initially dun sa order entry mo. Yan. Okay? Now, so ito na yung nangyari. Nagkaroon na ng trailing stop dahil na-reach na yung initial target profit. Tumuloy uli ang trades, no? Um, After some time, umangat uli siya. Ayan. So, kada angat niya, no, so, ba, nung na-reach to, umadjust yung SL. Nung ma-reach to, umadjust uli yung SL. Yan. Nung bumaba siya, hindi niya in-adjust yung SL. Okay lang yon. Hindi niya ina-adjust yon. Kasi yun na yung pinaka-stop, trailing stop mo eh. Nung umangat uli siya dito, in-adjust niya yung SL. No? Umangat uli siya doon, in-adjust niya yung SL. Tapos bumaba uli siya, umangat, hindi nalagpasan yon, bumaba, umangat, bumaba hanggang sa ma-hit na yung last na nilagay niya na trailing stop. So yun ang pinaka final TP mo, no, from your initial. Ayan. At yan ay hindi mo na binantayan. Kumbaga, yung robot na ang nagbantay niyan. Okay? At wala ka ng emotions. Wala ng roller coaster of emotions na nangyayari sa'yo dyan. Okay? So, yun ang inaalis natin sa trading natin. So, once na ang ang kumbaga ang responsibilidad mo na lang is bantayan yung mga breakage ng trend shift, ng middle line, volatility band, middle line. Yon, any entry criteria na meron ka, kung yan ay uh, candlestick formation, yan, hammer, bullish engulfing, or kung yan man ay uh, tawag dito Fibonacci level, kung yan man ay support resistance resistance break then retest, yon, basta yung mga entry criteria mo na yon, conditions, once na na-set mo na siya at active yung robot, bahala na yung robot mag identify kung kailan niya i-set yung trailing stop and so on and so forth. Okay, yan, so meron pa ba yan, yun lang. May questions ba so far dun sa trailing stop ano natin, indicator? Again, hindi mo kailangan ng virtual private server para dito kasi pwede mo namang i-off ang iyong machine after some time, no? Yun, after ma-hit yung iyong trade, matapos ang trade mo. Kung hindi patapos yung trade mo, so wag mo munang i-off kasi hindi na niya ma-adjust yung trailing stop. Yun lang kasi ang ano dun eh. Kailangan buhay ang machine, yung robot.